Kumusta po? So, katulad nga nung sinabi ni Ems kanina, medyo marami na po tayo ngayon. Dahil pinayagan po yung 30% na 30% na na capacity, seating capacity. And praise God. So, balikan lang uli natin. Last time, meron akong pinakita sa inyo, pinabasa at pababasa uli po natin ngayon, yung ating vision statement. Ano po ba ang nakalagay sa ating vision statement? Sabi po sa ating vision statement, we believe God has called us to be light and salt in Malabon and beyond. No matter what stage of life we are in, Heaven of Grace, GF Malabon, is a place where we exalt God, be identified in Him, be connected with His people, and be utilized for His kingdom. Binanggit ko po iyan para ma-remind po tayo na yung ating existence dito sa earth bilang Heaven of Grace Evangelical Church of Malabon, ma-remind po tayo na ito yung calling sa atin ng Lord to be light and salt in Malabon. And last week, we discussed yung ilang mga bagay, just like sabi po, no, yung ating theme is shining as lights in the world by working out our own salvation with fear and trembling, letting God work in us, doing things without murmuring and disputing as children of God without fault, holding fast the word of life. Yan po yung ating pinag-usapan last time. Now, sa pagharap natin sa challenge na mamuhay in the midst of a crooked and perverse generation, medyo challenging siya kasi medyo, yung parang wish natin ay makapag-react tayo violently kasi nga, di ba, iba na yung nangyayari sa mundo. Kaya ito yung masasabi nating challenge. Parang magre-react ka, pero at the same time, you have to prove na tayo yung mga anak ng Diyos. So, paano nga ba natin gagawin yung mag-shine ka as lights in the world, no? Pero magiging nakakapagbigay tayo ng kapurihan sa Diyos. Una, sinadjust po natin na working out our own salvation. Yun po yung una natin na dapat tignan. Otherwise, syempre malalagay lang sa alanganin yung ating tinatawag na kaligtasan. No, kung ang gagawin po natin ay aayon tayo sa way ng sanglibutan. Kasi the way they react sa mga issues, dapat different yung sa atin. So, gaya nga ng ating kinatatakutan, ako personally, siguro observation ko lang yon, hindi natin alam, hindi natin sila ma-judge or masisi. Kung nagre-react sila sa ibang paraan, hindi natin pwedeng baguhin yung tao na ang way natin yung paraan natin. Dapat yung paraan ng Lord. So, in talking about working out our own salvation, dalawang bagay yung unang-una nating dapat tignan at isaalang-alang. Yung una po dyan, tandaan po natin, ang sabi po ay, we are saved by grace through faith, not works. Yun ang dapat nating tignan. Tayo po ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi po sa ating mga gawa. Kahit nasabihin pa nating mabubuting gawa yan. Mababasa natin yan sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Pero, dahil sa talatang ito na we are not saved through the works, through our own works, nagkaroon po ng mga idea na okay lang gumawa ng masama. Dahil ang importante, may pananampalataya ka. So, tignan naman natin yung pangalawang reminder. No, sa verse 10 naman ng chapter 2 uli, that we have been created in Christ Jesus for good works. Yung reminder sa atin na tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa mga mabubuting gawa natin, ni-remind tayo na kaya tayo iniligtas ay para naman sa good works. Nakuha niyo po ba ako? No, yan ay gaya ng sinabi ni Paul. Sinabi yan ni Paul sa Tito,
Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 8. Sabi niya diyan, no, sa verse 1, sabi niya diyan sa verse 1 mababasa natin doon sa pinaka-highlight. Kinakailangang lagi silang handa sa paggawa ng anumang mabuti. No, highlight ko lang po yung yung verse na gusto nating makita, pero pwede niyo pong tignan yan sa Bible ninyo na ang sabi nga po diyan ay laging maging handa sa paggawa ng mabuti. Doon naligtas tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Tignan niyo po uli, sabi diyan sa kasunod sa verse 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa. Naintindihan niyo po ba? Kundi ito'y dahil sa habag niya sa atin, na tayo'y muling ipinanganak sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng paghuhugas po sa pamamagitan ng bautismo. Sabi diyan, kundi dahil sa kanyang awa, iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Verse 5 pa rin po iyan, Therefore, ang sino mang naniniwala sa Diyos ay dapat pong naglalaan ng kanyang sarili sa paggawa ng mabuti. It's clear, di ba? Malinaw yan. Sabi yan sa verse 8, mababasa natin, sabi diyan, ang mga sumasampalataya sa Diyos ay maging masigasig sa paggawa ng mabuti. Now, bakit naman kailangan nating maging maingat? Kasi nga, bagamat tayo ay naligtas, hindi sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa, yung ating good works, pinatutunayan nito na tayo ay ligtas. Naintindihan niyo ako? Di ba? Hindi natin pwedeng i-claim, ligtas ako kasi tinanggap ko si Christ. Pagkatapos, yung work natin, yung gawa natin ay salungat doon sa pamantayan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hindi tayo maliligtas dahil sa ating mga mabubuting gawa. Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos nung tayo sumampalataya kay Jesus. Kaya tayo ay gumagawa ng mabuti para patunayan natin na tayo ay totoong ligtas. So parang napakalinaw at kumpleto na yung ating mensahe dito Parang pwede na tayong mag-uwian dahil nakita na natin, yan yung mensahe natin. Now, i-elaborate na lang natin yan. Paano ba yung working out our own salvation? So meron tayong dalawang major thoughts na ito yung suggestion sa atin. Okay, the first one is develop a Christ-like character. I-develop daw po natin yung Christ-like character sa atin. Now, paano yon? Una, by growing in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Kailangan nating lumago sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Yan ay kagayan po nung sinasabi ni Pedro sa 2 Peter o 2 Pedro, Kabanatang 3, talata ay 17 hanggang 18. Tignan niyo po yung mga verses na ito. Ang sabi po diyan, ito daw po yung pinaka-antidote para tayo ay hindi maligaw. Ang sabi ng Biblia, sige, sabayan niyo ako ng pagbasa. Ready? Go. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Yan po yung sinabi niya. Kinakailangan nating tayo po'y patuloy na lumago sa kagandahang loob at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na Panginoong Hesus. Gaya din niya nung sinabi niya sa 2 Peter chapter 1 verses 5 to 11 na tinukoy ni Peter ano ba yung involved sa pagdevelop ng isang Christ-like qualities. Mababasa natin yung mga quality na yan. Kung iisa-isahin natin yan, makikita natin dyan. Sige, tignan natin mabuti ha. Ito, galing mismo sa Bible. Sinabi ni Peter, isa sa
sa 12 apostol. Sabi niya dyan sa verse 5, ready? Basa. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan ang kaalaman. Sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan. At sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. At sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Kaya yan po yung mga katangiang yan. Ang sabi dyan, ito yung sikapin nating idagdag. Sikapin, tingnan niyo yung word na ginamit, sikapin. At doon sa verse 8, ang sabi dyan ang mga katangiang iyan ang kailangan. Kailangan ninyong taglayin at pagyamanin. Yan po yung binibigyan ng diin, no, sa verses 5 and 8. Kailangan nating pagsikapan, kailangan tayo magpatuloy sa paglago sa mga katangiang ito na binanggit niya sapagkat ang mga katangiang ito po ang mga katangian ng ating Panginoong Hesus. At kapag ito ay nasisiguro natin sa ating sarili, ang sabi po dyan sa verses 9 to 11, tayo po ay magkakaroon ng katiyakan na makakapasok po sa kaharian ng ating Panginoon na tagapagligtas na si Jesucristo. Basahin niyo po uli. Ready? Go. Ang taong wala na mga katangiang iyan ay mistulang bulag at nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya nga, papansinin niyo uli, no, i-highlight ko lang, lalo tayong maging masigasig. Yun yung sabi dyan. Lalo tayong maging masigasig, lalo tayong maging masikap. So, yun yung point lang natin, no? Yan yung unang point natin na by growing in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Yun yung una. Paano nga yung pangalawa? Sabi po dyan ay by putting off the old man and putting on the new man. Kailangan nating ihubad yung luma nating pagkatao at isuot yung ating bagong pagkatao. Paano yon? Kaya ito ng sinulat ni Paul. Sinulat na ito sa Colossus chapter 3 verses 1 to 17. Puro Biblia lang ang ating babasahin. Ang sabi po dyan pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit. Paano natin ibibihis o idadamit o isusuot yung bagong pagkatao? Ang pagtutuunan daw natin yung mga bagay na nasa langit. Ang sabi diyan, basahin natin ready, go. Binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. So, yan po yung sinasabi niya. No, ngayon, una dyan, siyempre, ang sabi, ituon natin yung ating isip sa mga bagay na nasa langit. At yung pangalawa, ay mababasa natin dito na dapat nating itakwil at iwasan yung mga bagay na magdudulot ng kaparusahan ng Diyos sa ating balang araw. Remember na mahal tayo ng Diyos, pero hindi niya mahal yung kasalanang ginagawa ng tao. Ang parurusahan at ang itatapon ng Diyos sa lawang apoy ng impyerno ay ang kasalanan. Pero kapag ang tao ayaw niyang itakwil, ayaw niyang iwasan ang kasalanang ito, mapapasama siya at mapapahamak. So, kinakailangan nating itakwil, iwasan. Ang sabi diyan, basahin po natin, ready, go. Kaya't dapat nang mawala sa inyo
ang mga pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Tignan niyo pong mabuti yon. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pitang iyon nang tayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Ngunit ngayon, ang sabi po ni Paul, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, at sama ng loob. Iwasan ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Yun po yung ibig sabihin nun, ano? Itakwil, iwasan. Talikuran na natin kasi inalis na sa atin ito ng Panginoon. Sa halip, ang sabi po, ay isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy, tignan niyo po yung sentence, na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo niyo siyang makilala. Anong ginagawa ng Diyos sa atin? Di ba ganito ang nangyari kung babalikan lang natin ng konti yung nangyari sa Garden of Eden. Sa simula, ang ginawa po ng Diyos ay nilikha niya si Eva at si Adan at si Eva sa wangis niya. So, ibig sabihin si Adam and Eve ay perfect. Pero dahil pumasok yung kasalanan, no, nadungisan yung pagiging kawangis ng Diyos. Ang ginagawa ngayon natin sa pamamagitan ni Kristo ay ibinabalik tayo dun sa dati. Okay? Kasi isinuot natin yung pagkataong luma na ang tawag dito, yung kasalanan ay naroroon. Pero nung tinanggap natin si Kristo, pinatawad tayo, pinahubad na sa atin ito, yung lumang pagkatao, at ipinababalik sa atin yung bagong pagkatao na ibinigay naman sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya sabi niya sa verse 11, kaya sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at di-tuli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat, na siya'y nasa inyong lahat. Yung bagong pagkataong ito, ang Panginoong Jesus mismo. Kaya nga sinusuot natin yung kanyang mga katangian. Yun ang sabi. At pag sinuot natin yung katangiang ito, dapat po nating isabuhay. Ang sabi po sa Colossus chapter 3, verse 12 hanggang 14. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging, ito yung mga katangian, maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap ng pagkakaisa. Yan yung nais ng Panginoon sa atin na isabuhay. Kasi yan yung mga katangian ni Kristo. At bukod doon, kailangan din nating itaguyod ang kapayapaan ng Diyos na merong pusong mapagpasalamat. Ang sabi sa verse 15, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag na iisang katawan at magpasalamat kayo lagi. Diba? Ito yung gusto ng Panginoon . Paghariin natin sa puso natin yung kapayapaan. Tapos, ang sabi po dyan, sa verse 16, sabi po, basahin natin, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Yung salita ng Diyos, ang Panginoong Hesus, salita ng Panginoong Hesus, iawit daw natin. So gamitin natin yun sa ating pag-awit.
Di ba ang salmo, ang himno, at yung mga awiting spiritual, naglalaman ito ng mga salita ng ating Panginoong Hesus. Kaya ito yung dapat nating awitin. Tapos sa verse 17, ang sabi po sa verse 17, at anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Yun ang sinabi niya. Gawin nating lahat. Yung ginagawa natin, yung sasabihin natin, yung iisipin natin, lahat yan, gawin po natin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nagtatrabaho ka, gawin mo yan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nagtuturo ka sa klase, gawin mo yan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat ng ating gagawin at sasabihin, isipin po natin, ginagawa natin yan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kung ang ginagawa natin, taliwas sa sinasabi ng Biblia, nagagawa pa ba natin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus? Yan. So, ngayon, yan. Sa pamamagitan na pag-develop ng mga katangiang ito sa atin, hindi lamang natin matitiyak ang ating kaligtasan. Bagkos totoong magliliwanag tayo bilang mga ilaw sa sanglibutan. Kasi nga, ang sinuot na natin noon, yung katangian ng Panginoong Hesus. Ang nakikita sa atin, tignan niyo mabuti to. Kapag tayo ay kausap ng ibang tao, sino ang nagliliwanag sa atin? Yun yung testimony dapat natin yun yung dapat na maging natin maging parang kapag tayo ay kausap ng ibang tao, kaharap natin ibang tao, pag nakikita ka, nakikita yung difference dun sa ibang tao. Kasi nga, ang nire-represent natin ay ang Panginoong Hesus. Ang hirap po niyan na nagpapakilala tayong Christian, pero umaayon pa rin tayo sa kanilang mga ginagawa. Tawag doon compromise. Kino-compromise natin yung ating pagiging Kristiyano. Okay? So, sabi sa 2 Corinthians, 2 Corinthians chapter 4, verses 5 to 6. Nakita natin dito, yung attitude natin, yung character natin, ingatan nating mabuti na baka ito rin yung maipasa natin sa iba. So, yun po yung ibig niya sabihin. Kaya nga, ang tanong dyan is, tayo po ba sa effort natin na matulungan na magbago ang isang tao, ang tanong po si Kristo pa ba ang naipapangaral natin at hindi na yung ating sarili? So, kaya very careful tayo dun dapat. So, sa pag-develop natin ng isang Christ-like character sa buhay natin, hindi lamang po para matiyak natin na ligtas tayo, kundi tayo ay makapagbahagi rin, maibahagi natin si Kristo ng mas epektibo. Are you with me? Doon natin matitiyak yung ating kaligtasan. Nababago yung buhay natin at naituturo natin si Kristo. Ngayon, dito sa talatang ito, ipinapahiwatig sa atin na merong part nga, yun yung binanggit ko na kanina, na merong part ng buhay natin na isi-share natin. At sa pag-share natin ng sarili natin, baka yung sarili na natin yung na-share. Kaya dapat na maging maingat tayo. Pero, this point leads to our second point. Ano ba yung second point natin? Now, develop a Christ-like service. Yun naman yung pangalawa. So, una, character. Dapat nasa atin yung character. Then, pangalawa, nasa atin din yung paglilingkod. Yung una, ang sabi diyan, fulfill your function in the body of Christ. Remember hindi tayo naligtas o hindi tayo iniligtas ng Diyos para lang dumagdag sa bilang. Para lang dumagdag sa roll, ang tawag doon, roll call, sa roll. Yung membership roll. Hindi lang ganon. Tayo po ay iniligtas ng Diyos para po gawin natin kung ano man yung function natin sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Gaya po yan ang binanggit ni Paul sa Romans chapter 12 verses 1 to 8. Ang sabi po diyan ay ito. Ano po ang sabi diyan? Pakibasa nga po. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ay ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos.
Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Ayan, praise God. So yan na, nakita natin una, at tayo po, meron tayong karapat dapat na pagsamba. Ito yung paglilingkod natin. Ito yung binanggit diyan na mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kaloob ng Panginoon. Ngayon, para magawa natin yan, itutuloy lang din po natin yung pagbasa sa verse 3. Ang sabi po naman sa verse 3 ay ganito. Pakibasa nga uli. Ready? Go. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag niyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin niyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Oo, yan yung tunay na pagiging mapagpakumbaba. Yung pagiging mapagpakumbaba po ay yung hindi natin pinapahalagaan yung sarili natin ng higit sa nararapat. At ang tunay na pagpapakumbaba po ay hindi naman natin ibinababa yung sarili natin ng mas mababa sa nararapat. Ang dapat natin tignan, ang sabi dyan ay tignan natin yung tunay nating katayuan. Yun yung tunay na pagpapakumbaba. Pagka bumaba ka doon sa idea ng pagiging humble at ikaw ay masyadong bumaba doon, ang tawag doon ay false humility. Masyado ka ng parang ang baba-baba na ng tingin mo sa sarili mo. Ibig sabihin, dapat nandun ka lang sa eksakto. Hindi naman pwedeng tumaas kasi hindi nga humility yon. So, yun ang ibig sabihin nun. Yun ang tunay na kapakumbabaan. And then, so dahil dito, kailangan nating alalahanin na maraming bahagi ang katawan ng Panginoong Hesus, pero hindi pare-pareho ng gawain. Ito, tingnan nyo po. Babasahin uli natin yan. Romans chapter 12, verse 4 and 5. Pakibasa. Go. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain ang bawat isa, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo ng iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Ayan. So, marami. Tandaan nyo po, kaya marami yung mga mananampalataya. Para hindi po gawin ng isang tao yung gawain ng church. Gawain po ng church marami. Kaya nga, kumbaga, i-exercise po natin yung mga kaloob na ito, kagaya po ng sinasabi sa susunod na talata. Pakibasa ulit, Jo. 6-8. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang mga may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyon ng buong galak. Ayan, di ba? So, malinaw Ayoko nang ulitin, pero malinaw po yung sinasabi ng Biblia. Hayaan na natin yung salita ng Diyos ang mangusap sa atin. Pero sa mga bagay na ito na ating nabasa at nabanggit, tandaan po natin na binigyan po tayo ng tinatawag na responsibility. Kaya po, one is to fulfill yung function natin as a body of Christ. And yung pangalawa is to minister your gift as a good steward of God's manifold grace. Kailangan natin may pakita na tayo ay mga mabubuting katiwala ng Panginoon. At yan ang sinasabi ni Peter sa 1 Peter chapter 4, verses 10 to 11. Sige nga, pakibasa ulit, Jo. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikapapakinabang ng lahat. Nabasa niyo po ba? Na yung kaloob na ito ay ibinigay ng Diyos hindi para sa inyo. Ang kaloob na ito ay binigay ng Diyos para sa iba. Kaya kapag halimbawa may kaloob ka, magaling ka sa isang bagay, binigay yan sa iyo para makapag-minister ka sa iba. Ibig sabihin, nakikinabang sa gift na binigay sa iyo ng Lord, yung ibang tao. Kaya kapag may gift na binigay sa iyo ng Lord, yun ang tandaan natin, sa ikakapakinabang ng lahat
At tapos sa pangalawa, verse 10, pakibasa ulit, Jo. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap nyo sa ikapapakinabang ng lahat. Ayan, so ikapapakinabang. Kaya kailangan natin maging good steward, maging good steward tayo dapat. Kaya kasi balang araw magsusulit tayo kay Lord eh. Ano ba ginawa mo dun sa gift na binigay ko sa iyo? Magaling ka palang umawit eh. Bakit sa karaoke ka lang umaawit? Ano mga ganon? Bakit di mo yan ginamit sa akin? Uy, magaling ka palang magpalakas ng loob, mag-encourage. Nakatago sa iyan. Bakit hindi mo inilabas? Oh, magaling ka pala sa art. Nandito si Yasmin eh. Baka sabihin, pinatatamaan ko siya eh. Oh, magaling ka pala sa art. Hindi, ginagamit naman ni Yasmin yun sa natin. Di ba mga ganon? Ano yung binigay sa'yo ng Lord na gift? No, magaling ka palang tumugtog pero itinatago mo. Ginagamit mo lang sa Okay? So sapagkat ang sabi nga diyan, parang yung parable of the talent sa Matthew chapter 25, verses 14 to 30, magsusulit tayo. Meron ka palang kaloob na binigay sa'yo ng Diyos pero ayaw mong gamitin sa church. Kailangan po natin itong gamitin. Kaya nga, sabi po diyan sa verse 11, pakibasa po. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas ng kaloob sa iyo ng Diyos upang lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Ayan, so yan po yun. Yung kaloob na ito ng paglilingkod, gamitin natin sa ikaluluwalhati ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya yan po yung ating dinidiscuss. Now, yan. Marami pang pwedeng sabihin. Pero para i-develop po natin ang isang Christ-like character at service, mahaba pa ang ating lakbayin sa pag-work ng ating salvation. Ibig sabihin, para mapatunayan mong ligtas ka, mahaba pa yung lakbayin na yan. Yung working out our salvation. And working out our own salvation in this way will certainly help us to what? To shine as lights in the world. Kailangan nating magliwanag. Pag nakita ka ng ibang tao, dapat makita sa iyo ang Panginoong Hesus. Now, ang question, ito yung iiwanan nating tanong sa bawat isa. Masigasig ba tayo sa paggawa ng mabuti? Alalahanin natin yung isinulat ni Paul tungkol sa kamatayan ng Panginoong Hesus doon sa krus. Sana ito'y hindi mabaliwala. Ito yung sinabi niya. Sabi niya dyan, pakibasa ulit, Jo. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin upang tumbusin tayo sa lahat ng kasamaan at upang tayo maging mamamayan niya ng malinis at handang gumawa ng mabuti. Ayan. So, ang tanong dyan ay, handa ba tayo sa paggawa ng mabuti? Nawala na ng kabuluhan. Actually, kaya siya namatay dahil dyan. Nabasa ko lang, napakinggan ko nabanggit ko na ito sa inyo, pero may ginawa na ang Panginoon. Dalawa siya, active at saka passive. Active obedience at saka passive obedience. Yung passive obedience, yan yung kamatayan niya sa krus. Wala siyang ginawa, pumayag lang siyang mamatay siya sa krus. Pero yung active obedience, yan yung buhay niya, na tinupad niya ang buong kasulatan para sa atin. Kaya siya ay tinuring na righteous. Although righteous na siya kasi God siya. Pero para maging qualified siya sa pagtubos sa atin, tinupad niya yung kautusan para sa atin. Yun yung tinatawag na active obedience. At siya'y namatay, ito yung passive obedience. At sa kanyang ginawa, tinubos niya tayo. At sa pagkakatubos niya sa atin, ipinapasa niya sa atin yung dapat nating gawin. Hindi para tayo maligtas sapagkat ginawa niya ng lahat. Ang ipinasa niya po sa atin, ipagpatuloy natin yung gawaing ito para sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. So para sa ating sarili, ginagawa ba natin ang ating mga kabutihan para sa kaluwalhatian ng Panginoon? O nabaliwala na ang kanyang ginawang sakripisyo sa lupa, sa mundong ito? God bless us all. Let His light shine upon us always, and to God be the glory.